Pinas News Outsider, welcome back to our channel. And for today's video, makikimarites na naman tayo sa mga latest issue at news ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like and subscribe to our YouTube channel. Let's go! Dito na po kayo makita na we follow po ang human rights. We assure you po. Maraming salamat po. Thank you, General Marvel. I just would like to Palpak react talaga that, to si Marvin. It's unfair for them naman na i-require nyo muna sila na i-surrender si Pastor Yun. Kibuloy para maging peaceful ang Davao. Tama ka dyan! Bato! Pagdating sa ganyan, palakpakan. Parang ganon. No, sir. Para maging normal ang lahat. Hindi, sir. Sabi ko, nobody, For all you know, even President Duterte, walang kontak kay Pastor Kibuloy. Hindi alam kung nasaan na ngayon. Lahat. Ako mismo, I was trying to keep in touch with Pastor Kibuloy nung lumabas yung kanyang warrant. I was trying to contact him, pero wala. To no avail. Hindi na talaga makontak. So, unfair din na gawin natin requirements sa kanila dahil they are only ordinary members of the church. So, I think it's high time. It's high time, no? Before you leave. It's high time na you also exert effort na sana gumanda, bumalik yung pagtitiwala ng komunidad at ng pulis doon sa Davao City. Tutulungan tayo. Ako mismo. Tutulong ako. Dati akong Chief PNP. Dati ko kayong mga tao. I care about you. And I also care about the people of Davao City. Lalong-lalo na itong mga membro ng QJC. I really care for them. Mga kababayan ko ito eh. I also care for you. Mga tauhan ko kayo dati. So sana mabalik natin yung trust, samahan ng pulis. For all we know, isa, di ba? Accounted yung isa. 5 na lang yung hinahanap nyo. And yung 5 na hinahanap ninyo, because you cannot do otherwise dahil trabaho ninyo yan. Hanapin talaga nyo yan. Dahil because order dyan ng korte, kahit na masakit sa kalooban ko bilang kaibigan ko si Pastor Kibuloy, na hinahanap ninyo yung kaibigan ko, wala akong magawa because may warrant of arrest siya. Trabaho ninyo yan. So ang akin na lang is, you concentrate doon sa hinahanap ninyo without unduly antagonizing the people of Davao City. Yun eh. Gawin ninyong trabaho ninyo. Yun. Maging more effective kayo sa paghanap kung kaibiganin ninyo. Yung mga bata na na-traumatize ninyo, yung Hindi, mga... ang tama yung sinasabi ni Bato eh. Sabi ni Bato, kaibigan ninyo ng, di ba, ang ginagawa kasi nito ni Marbil, talagang ina-antagonize niya eh. Para bang sinasabi niya, ganun, ayaw niyong isuko to si Kibuloy sige, pe-pressure namin kayo. Ganun ang datingan eh, Marbil eh. Alam mo, yung style mo bulok. Sa totoo lang yung style mo bulok. Ako nagtatanong lang, Marbil. Alam mo ba marami kang na-bypass na ibang mga general? Sa PNP bago ka dapat hindi ikaw magiging PNP chief. May mga iba pa dapat. Bakit ikaw? May deal ka? Ako nagtatanong lang May deal ka ba? Na ipapatupad mo yung deal ni Marcos sa Amerika? Anong deal yan, Banat Bay? Hindi ko rin alam. Sipin nyo na lang. Hindi, kasi alam mo, yan ang lagi naming pinag-uusapan ng Banat. Ano kayang dahilan at talagang sobra-sobra yung... Hindi, kakaiba eh. Wala akong problema sa paghahanap eh. Yung mga ganyan pag-serve ng search warrant o warrant of arrest. Sorry, not search warrant. Warrant of arrest. Kaya lang alam natin na halatang sobra yung obsession ng pamahalaan na ito kay Pastor Kibuloy. Kaya tuloy na iisip ng mga kababayan natin. Kaya masyadong desperado, masyadong obsessed ang gobyerno na ito kay Pastor Kibuloy ay dahil sa may deal ang gobyernong na ito sa Amerika. Dahil ang Amerika po talaga ang pinaka may mainit
na issue kay Pastor Kibuloy. Ayaw nilang pumalpak yung FBI eh. Papalpak po yung... Alam nyo ho, ganito yan. Alam nyo ba inaantay ng KOJC? Yung November na trial sa Amerika. Yung November na trial sa Amerika, confident sobra ang ilang beses nang dinelay yun eh. Ang KOJC, si Pastor Kibuloy, confident siya na mawawalan sala yung kasi alam niyang hindi totoo. Lahat fabricated. Tapos may ebidensya pa sila na mali-mali yung ebidensya ng kalaban. Alam nilang matatalo tong kaso na ito sa Amerika. Kaya yung Amerika ayaw nang paabutin doon sa panahon na umabot pa yung November. Dahil baka ma-dismiss. So nginangarag nila ngayon, feeling ng mga kababayan natin, nginangarag yung gobyerno ng Pilipinas. And I don't know the reason why tayo naman nagpapangarag unless meron tayong kapalit na makukuha. I don't think yung 10 million, tangin na mababa yan. Hindi 10 million yan. Yung sinasabi nyo 10 million na reward money, maliit lang yan. May mas matindi pang halaga. May mas matindi pang halaga. Hindi ko alam kung monetary ba yan o kasunduan. May mas matindi pang halaga ang Amerika at ang gobyerno ng Pilipinas para makuha at madakip si Pastor Kibuloy. May mas matindi pa na dahilan. Kaya atat na atat sila. Kaya nga ang tanong ko ito eh. Ito lang ang tanong ko ha, General Marbil. Kaya ba ikaw naging PNP chief at marami kang nalagpasan na mas senior sa'yo ay dahil yan ang usapan ninyo ng ating presidente? Na hook o by crook kailangan madakip si Pastor Kibuloy? Sa tingin ninyo mga kababayan, ito ang tanong ko sa inyo, sa tingin ninyo, yan ba ang dahilan kaya naging PNP chief si Marbil? Dahil siya ang magpapatupad na maitim na balak ng gobyernong ito? Kaya marami siyang nalagpasang ibang mga general? Ako'y nagtatanong lang. Tanong lang ko ito ha. Baka mamaya kung ano na naman yung kasunod. Tanong lang ko ito. Kasi hindi mo talaga maisip eh. Sa dami-dami ng demonyo sa mundo na ito, yung isang hindi naman talaga demonyo, yun ang pinagkainteresan nyo. May malalim na dahilan. Di ba? May malalim na dahilan kung bakit obsessed kayo kay Pastor Kibuloy. Wag tayo maglukuhan, halatang halata eh. Hindi naman kayo ganyan eh. Di ba? Eto na lang ah. Hindi ko sinasabing mas mabuting tao si Pastor Kibuloy, mas masamang tao si Tebes ha. Ganyan ba ang approach yun ng panahon ni Tebes? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Ganyan ba? Ganyan ba? Alam ko, pinag-initan. Pero ang mainit ang dugo doon, yung mga gustong umagaw ng sugalan dyan sa Negros. Yun yung mainit ang dugo. At saka yung isa, yung Mamaw. Pero dito, it's the entire government. Entire government ang talagang gustong mahuli si Pastor Kibuloy. Naakala mo naman, yung kaso niya sagad sa buto. Hindi, eto. Simple as this eh. Ito, simpleng argumento. Hindi ko binababa yung ano ni Tebes ha. Pero, ang akusasyon nyo kay Tebes, terorista. Terrorist. Yan ang definition nyo kay Tebes. Ang definition nyo kay Pastor, child abuser. O kung ano pa man. Siguro naman, dun sa dalawa, mas mabigat yung akusasyon o imbento ninyo dito kay Tebes. Pero bakit mas matindi sobrang ilang
tao ang talagang gustong magipit to si Pastor Kibuloy. Doon pa lang, kitang-kita mo na, may something to. May something to. Di ba? Doon, halata yung kay Tebes, inipit siya dahil doon sa mga negosyo dyan sa Negros. Dahil doon sa kung sino man. Inipit siya doon. Di ba? Yun ang dahilan eh. Inipit siya doon. Negosyo yun. Alam ko, pera-pera na yung labanan doon eh. Gusto nila makuha yung negosyo sa lugar ni Tebes eh. Dito, mukhang mas malaki ang dahilan dito kay Pastor Kibuloy. Mukhang ang dahilan dito kay Pastor Kibuloy, Amerika. Boss Dada, di mo kayang sabihin yun, ano? Gago! Punta kasi si Dada sa Amerika eh. Baka pagdating doon, are you Boss Dada TV? You're trying to hit us. Hindi kaya ni Boss Dada yan. Yeah. Kakakuha lang ng visa eh. Your visa is revoked, Mr. Boss Dada TV. Hindi lang malaki yung property ni Pastor doon. Alam nyo kasi, ito walang biro to ah. Sa Amerika kasi, marami talagang sa Amerika ang KOJC members. Papansinin nyo, mas marami pa nga sila minsan mga puting mga membro. Mas marami sila dun eh. Kaya nga sana makapunta tayo doon, ma-interview natin sila isa-isa. Magkaroon ng US tour ang Banateros. Oo. Maganda ma-interview natin sila doon. Annalyn Jamilano, kailan ang punta ninyo? Depende. November dapat ang punta namin dyan sa Amerika. Kaya lang, habang pinaplano nila ni Randel, si Boss Dada at si Randel nagpaplano. Tapos, ako ang pinagbabayad ng Airbnb. Gago! Sila nagplano, ako nagbabayad. Tapos na yung plano, tsaka nila... O, dito tayo titira ha, for 2 weeks. Napaisip tuloy ako, kaya... Akala ko naman titira kami sa bahay ni Boss Randel. Si Boss Randel, hindi maganda dito, may view. Isipin mo, 14 days kami doon. 20,000 pesos kada araw. Kakaiba talaga. Ginawa ako sugar daddy. Oo. Ayun na, tuloy-tuloy natin to ha. Tuloy. Pero parang gusto ko nang banatan si Mike Abby. Pwede ba ituloy natin to bukas? Si Mike Abby naman. Ay hindi, wag na. Solo na lang bukas si Mike Abby. Yung mga tao na nasaktan ninyo, magaling naman sa PCR itong RD mo doon. Huwag kayong magdumistansya sa tao. You assimilate with the people. Yun lang pakiusap ko sa inyo. Okay? Your Honor, excuse me. yes, Before po alis si sir, kasi aalis siya eh. Pakinggan mo. Alis siya. Oh, go! Galing talaga dito ni Banat Nay. Banat Nay! Tuloy-tuloy lang yung banat mo, ha? Before, senyor. Yeah, go ahead. Oo. Yes, sir. Sana SMNI, sana ma-interview namin solo ng Banatero si Banat Nay. Sorry, sir. Starting to nagsusuri ka na kay ma'am. Sige, makikinig siya, ma'am. Sige, go ahead. Oo, salamat at nakinig ka through Senator Bato. Yes, go ahead. Sinabi mo na may mga body cam, binasa yung mga pulis. Buti kayo. Hindi lang kayo ang nabasa, pati yung mga tao namin na sulaban, nabasa, kasama ng mga pulis. Basa lang ang inyo. Pero yung mga na-inflict ninyo, mga emotional at mental set-up ng mga tao sa loob, hindi yun mababayaran. Tama. Kahit ilang beses ka pang maligo at matulog, pagising mo, yun ang naiiwan sa puso mo. Kayo, ligo lang, okay na eh. Yung nabasa, naligo lang, tapos na eh. Yung mga emotional damage ninyo. Mental damage nyo. Sa mga tao doon. Trauma will not appear in only
after 2 days, 3 days, 1 month after yung June 10, sir, doon na nagsilabasan. Yes, hindi exaggeration. Ako, kung hindi lang ako lumuhod sa Panginoon na tulungan ako, sir, sabihin ko sa iyo, lalabas ako ng kingdom, itsa ako magiging sakit ng ulo ninyo. Nako! Huwag naman. Huwag naman ako. Ang tinuro niya si Bato eh, no? Pero actually, kasi bumabanda yun eh. Alam mo yun? Parang bilyar yan eh. Pag ganun eh. Bumabanda yan. Ay, kasi ayaw ni Bato na dumidiretso, kaya ginaganon, bumabanda yun. Tuloy. Wala makiusap sa'yo. No. Yes, pero sa iyo ako unang susurrender pag ginawa ko yun. Pero may dadalhin At least susurrender siya. akong 10 officer mo. Oh, ha? Oh. Sabi niya, para kasi kinakausap niya si Marbel. Marbel! Pag ako lumabas dito, buti na lang nalalangin ako. Pag ako lumabas dito, sisiguraduhin kong, ha? May ano ka? May dadatnang ka. Pero sa'yo naman ako susuko. Pero may daladala nga lang ako 10 ulo. Ganon yun eh. Oh, thank you. Oh, ito ha, halantaran ito. Ito ang laman ng aking puso. Kasi buti ako, matanda na ako, malapit na ako mag-70, ma-balance ko. Pero how about their kids? Ha? May mga human rights dito, may mga DSWD dito. How about those kids? How about those young people? Pag nakasalubong mo, iiyak. What happened to you? Ti, aywan ko lang, basta magdilim na ti, iba na ano. Why? Kasi before nangyari yon, the scenario is this ng gabi, umuulan, tapos kumukulog. Kaya pag umuulan, kumukulog, yun na. Kasi parang pre-empt nila na, oh, may mangyayari namang ganito. Hindi yun, kaya nag-organize kami ng psychometrician, sir. We need to process those people. Kasi hindi kayo ang nakaproblema, kami, those community, thousands. And those people, we are supposed to, kung natriten kami, sir, natriten kami, noon tumatawag kami sa barangay, police, sa police. Ngayon, pag natriten kami, kanino kami tatawag? Sa'yo, Sir Torre? Ha? Excuse me. Sir Bato, saan kami tatawag? Hindi, kahit na medyo masama ang loob mo, tawag ka pa rin sa kanya. Duty niya yan na mag-provide talaga ng security sa inyo. Konsensyahin ninyo. How about it? Trust is no longer there. Ha? Ano, no? Trust is no longer there. Ay, yun nga. What will we do? Trabaho niya yan ngayon na i-rebuild. I hope. I hope. Ako Kasi rin, I tao hope. din kayo, tao din kami. Ha? Natitriten kami. Kami, ordinaryo, wala kaming baril doon, wala kaming ano, yung baril doon na may mga lisensya nga. In good faith, sinurrender namin sa kanila. In good faith. Oh. Ito din ang paalala ko sa inyo. Sa kanila, sir, sa kanila. Di ba? Nakatat pa doon. We seek for truth. Then seek for truth. Because the person you are allegedly, na may kasalanan ganun, hindi pa napot mo na yung may kasalanan. Then seek for truth. Clarify. Oo, seek for truth. Yan ang sa akin. Be fair. Give us a fair treatment and justice also. Kasi community kami, tapos ganun ang mangyayari. Katulad na naman, kanilang madaling araw, 2 o'clock. Siya raw hindi ninyo alam. Pumunta na naman kayo doon sa farm. Ginising at pinagbabalya yung pintuan ng mga farmer doon at magising ka ba naman, sir, ang baril nandyan. What will you do? Another traumatic experience na naman ang ibibigay ninyo sa puso ng mga farmer doon. So, ano na itong ating authority? I cannot say. Para kasing, sorry to say the word, parang sanggano. Okay, thank you. Tapos, you will tell us, give them due respect. I think it's not us only. Let Ayun. them give due respect also because we're innocent. We are part of the public. I am also telling them to do their share. Maningkamot sila na babalik yung respeto ng
komunidad sa kanila, sa mga pulis. So yan ang aking ibig sabihin doon. Chair, Yes, just to put in proper perspective po Yeah, sa go ahead. sinabi ni General Marbil, ang problema lang kasi dito, sir, hindi na follow yung rules of engagement. Yon! Beses na kasi sila na Yun ang punto dyan eh. Hindi napalo yung rules of engagement. Maraming salamat kay Atty. Torion sa putting it in the right words. Hindi na follow Mr. Marbil. serve ng warrant of arrest. I remember yung NBI nga nag-serve noon. Pinapasok namin, sir. In-entertain namin. Dito kasi sa June 10, I think alam naman ng PNP, marami matatalino naman sila. Before sana sila pumunta doon or kung kailangan na sikreto, at least ang warrant of arrest kasi tao ang hinahanap. At saka kung nasa building siya, hindi po pwede na pasukin mo agad ang building. Magpaalam ka muna dun sa may-ari ng building. Kilala naman nila. That's part of the law. Okay? Malinaw yan. Law yan. Batas na dapat sinusundan ng nagpapatupad. Sino ang nagpapatupad? PNP. Kung sino administrator. Nung nandun na sana sila, tinawagan nila si PRRT. 3 a.m. Gising pa si PRRT mga ganong oras. Nung pumunta Oo, nanonood pa yun dito. sila 3:15 the videos cannot lie. The footages cannot lie. 3:51 a.m. diretso sila kagad lagay ng ladder tapos pumasok na kagad without complying with Rule 113 Section 11. Aba, mali yun. Kung mali yun, may karapatan yung mga miyembro na pigilan sila, especially dito sa information na meron pang criminal forfeiture order na hindi namin maintindihan, na hindi ko na lang i-explain yun. So, yun lang po ang sa amin. At saka, 4 different locations po sila, sir. In each location, hinahanap nila si Pastor. Doon nga lang sa Kitbug, 3 areas yun. Buyo-Buyo, Biangan, Kitbug Compound. Sa 3 mga areas, mga 22 ata kabahay, pinasok nila. Ni hindi man lang, diretso na sipa. Ni hindi man lang sila nagpaalam. Alas 4 ng umaga, mga bilaan yun. Anong mangyayari? Yung isa namatay pagka kinabukasan dahil na heart attack. Siyempre, so hindi naman siguro nila sabihin na doon sa more than 20 houses na pinasok nila, nandun si Pastor. Doon sa Glory Mountain din, ang hinahanap nila si Pastor. Sa Prayer Mountain, ang hinahanap nila si Pastor. Sa KOJC Central, ang hinahanap nila si Pastor. So therefore, they could not give that to us, that there is reasonable ground to believe that they are arresting, they want to arrest Pastor Apollo Kibuloy in 4 different locations, and in 1 location, there are even 3 different locations likewise. Yun nga lang, yung operational procedure po dito, hindi talaga na-follow. Yun po. Thank you, Attorney. Chairman. Yep. O yan. Just Tingnan mo yung dahilan nitong maman to, ha? Tingnan mo yung dahilan niya, ha? Sinasabi lang naman ng abogado, follow sana yung protocol, yung SOP, yung rules of engagement. just want to make it clear kasi it will be a different kung ito susundin po namin, kung ito gagawin. Wala na po kami mahuli na warrants of arrest sa mga tao natin. Kita nyo? Kung susundin namin to, wala na kami mahuhuli sa warrant of arrest. So, ibig sabihin, inamin mo talaga na hindi mo sinundan. Dapat dyan palang sinupla ka na eh. So you are admitting, therefore, that you do not follow the rules of engagement. Damn it! Sorry. Bago! Sorry. Mali. Hindi. Ano lang yun? It's just part of the... Hindi, dali, linawin ko lang. That is not, the damit is not pointed to the marbil. That damit is my damit. Ito. Damit, kasi biglang na yung damit ko eh. Okay. And this is a jurisprudence po ng People of the Philippines versus Wang Shen, Wow, and Georgie Lee. Ayan na. Our number 1390301, 29 September 2004. And just want to make Ito yung dahilan niya kung bakit sinabi niya na hindi daw dapat, kaya daw hindi niya susundan yung sinasabi kasi wala daw sila mahuhuli na kung susundan pa natin yung ganyang klaseng rule of engagement. At isa pa, meron namang jurisprudence. Patay tayo dito. Ito ang pinakapalpak na jurisprudence. Pinagtawanan to ng mga estudyante, mga law student eh. Alam nyo ba?
Tuloy. Make it clear. No, kasi iba kasi baka maging ano natin, wala na kami mahuling pulis. Wala na po kami mahuling mga kriminal kung i-announce namin sa publiko na huling ka namin. But based dun sa ito po yung Sorry, yun ang batas eh. Pagbali-baligtarin mo, Sir Marbil, batas yun. Even if you don't like it, batas yun. jurisprudence na yun, no? Unannounced intrusion in the premises is permissible when, letter A party whose premises or is entitled Ito to the daw yung jurisprudence. Ibig sabihin, may batas na ay meron ng desisyon na nangyari nung sinabi niya yung in-check. Panoorin nyo. possession thereof refuses upon demand to open it. When such person, letter B, when such person in premises already knew of the identity of the officers and of their authority and persons, letter C, when the officers are justified in the honest belief that there is an imminent peril to life or limb, and D, when those in the premises aware of the presence of someone outside, because of example, there has been a knock at the door, are then engaged in activity which justify the officers to believe that an escape or destruction of evidence is being attempted. Suspects have no constitutional right to destroy evidence or dispose of evidence. However, the exceptions above are not exclusive or conclusive. At times, without the benefit of hindsight and orderly on the spur of the moment, the officer must decide whether or not to make an unannounced intrusion into the premises. Although search and seizure of a dwelling may be constitutional, We know for a fact that 6 valid warrants of arrest po. Yung area. 5 po. 3 sa Davao City, isa sa... Tingnan nyo ha, tingnan nyo yung counter-argument dito. Pakinggan nyo. 3 sa Davao City, isa sa Samal Island, yung... Sarangani province. Sarangani, tapos ano saan ba? Tatlo sa Davao City. So, 4 lahat. Apat. So, yung 4 na ground commander doon na nag-serve ng warrant. Papakidala yun at saka yung mga officers na binanggit ko kanina sa Parsanic Searing. Yes, Your Honor. Thank you. Salamat. So, you may now leave para kapag trabaho ka pa. Maraming salamat po. Thank you. Sir, just quick repartee lang, sir, para Yes. marinig naman. Yung People versus Wong Cheng kasi na sinight niya, sir, involves a case where the crime was committed aboard foreign merchant vessels in territorial waters. Gets nyo? Out of context si Marbil. Pinagtatawanan ng mga law student yan eh. Kasi yung jurisprudence niya, nandoon sa tubig, foreigner ang involved, at doon sa territorial, pinaglalabanan pa yun. Hindi pa po yun, Pilipinas, hindi yun sa loob, hindi yun sa land. So iba ang konteksto nun, iba yung batas doon. Pambihira ka, Marbil, oh. Kung sino naman nagbigay niyan jurisprudence na yan, ipakain mo dyan. Sana naman po Tinawanan ka tuloy. At saka alam mo ba, Marbil, bago ka gumamit ng mga lintik na jurisprudence, din niyang kausap mo. Law. Dean of law yan. Ibig sabihin, dun sa eskwelahan yan ng alam niyo ba kung gaano kahirap dyan? Kung gaano katindi dyan, ang mga law student dyan, malulupit dyan. Law student ka pa lang, kailangan mo na memorizing yung mga jurisprudence na yan. Dean ka pa kaya? Hindi ka lang profesor, dean ka. Talagang kahit anong angulo niya, memorize niya ng lahat ng jurisprudence. Tapos may pa jurisprudence ka pa. Alam mo dito, dapat magkaroon ng batas. Sa totoo lang kaya tuloy din minsan pasensya na sa mga kapulisan pasensya na sa ibang mga kapulisan. Alam ko, maganda yung hangarin at matitino. Alam niyo ba kung bakit binuo yung National Bureau of Investigation? Alam niyo kung bakit? Nung panahon na yan, kasi may mga tiwaling pulis. Kaya naglagay na mas magagaling na tao na kailangan it's either CPA ka, graduate, or lawyer ka. Law graduate. Kailangan pumasa ng bar exam ang mga NBI. Ganon sila yung mga agent. Kaya pagka medyo alanganin sa pulis, ibinibigay sa NBI. Kasi matatalino yung mga tao doon. Kaya nga hindi ko maintindihan,
sana gumawa ng batas itong si Bato tsaka to si Robin, na sana ang requirement para maging isang PNP chief ay abogado. Kasi kung hindi magiging ganito, pabor-pabor na lang para maging PNP chief. Gets nyo ba? Hindi naman sa ano, alam ko, nag-aaral sila ng criminology student siya mga yan, merong criminal 1 and 2 yan, sabi sa akin, may nagsabi sa akin pulis. Meron naman silang konting alam. Kaya lang kasi, how can you execute a law if you do not even know the law? Tama, mali. Dito, makikita mo, eto simpleng-simple. Kaya pala, ganun ang approach niya sa KOJC dahil doon sa lintik na jurisprudence niya. Na yung jurisprudence is not applicable doon sa land. Yung jurisprudence na yun doon sa water yun. Gets nyo ba? Hindi applicable yun. Magkaiba ang konteksto nun. Foreigner pa yung kausap. Tapos sasabihin niya, if we will follow the law, if we will follow that rule of engagement, wala na kami mahuhuli. No wonder, ganito ang itsura ng relationship ng PNP at ng mga community. Palpak.